baka magiging mas worse, no, yung lagay ng ating ekonomiya for 2025 kumpara from last year. It's because of the uncertainty that's being created as a result of yung mga political dynamics na nangyayari sa Pilipinas. Inaasahan nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mas magiging banayad po yung paglago ng ating ekonomiya at inaasahan na this year, no, 2025 2026, at kung saan ay posibleng manatili po ito sa mas mababang bahagi ng target na 6% hanggang 8%. Ano ba ang masasabi po ninyo dito? Kasi alam mo, paglago ng ekonomiya, may mga factors yan may internal, external. So sa external sa ngayon, makikita natin itong nangyayari sa Estados Unidos halimbawa, yung mga taripa, yung mga trade wars na nangyayari sa ngayon sa pagitan ng US at China, Canada at US at iba pang mga bansa. Lahat yan ay makakaapekto yan sa ating bansa in terms of economic growth. So isa yan sa mga external forces na maaaring humila na pababa sa paglago ng ating ekonomiya. Pero meron din tayong mga domestic factors, Jade. Nandiyan halimbawa yung mga natural disaster, mga bagyo, kasama yan. At syempre yung nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Definitely makakaapekto itong nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo-lalo na itong pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yan ay makakaapekto yan sa ating ekonomiya, sa paglago ng ating ekonomiya. Kasi nakita natin na marami ng mga protesta, marami ng pagkilos na nagaganap. At definitely, this would cause or create uncertainty sa mga markets, which in turn will affect economic growth. So kaya inaasahan ko rin na magiging banayad ang paglago ng ating ekonomiya sa taong ito because it's a combination of both internal and external factors, Jade. Pero kumpara mo sa mga nakaraan, Doc, mas babagal ba? Babagal ba yung paglago ngayon? Oo, kasi halimbawa kung hindi nangyari yung pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, assuming status quo tayo, magiging banayad pa rin yung paglago ng ating ekonomiya because of what is going on externally. Nakita natin yung epekto ng trade war, yung epekto ng mga taripa, makakakos ito ng pag-slow down ng paglago ng global economy. So hindi lang Pilipinas sa pinag-uusapan natin dito, Jade, yung global economy mismo. Ang nangyari pa ngayon, nagkakaroon ng political uncertainty dyan sa Pilipinas because of what is going on. Kumbaga itong ginawa ni Marcos Jr. na sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, parang JD, parang self-inflicted wound dito Kumbaga parang sinaktan mo yung sarili mo. And that is a figure of speech, Ibig ko sabihin yan is magkakaroon ito ng magkakos ito ng uncertainty sa ating bansa na makakaapekto sa ekonomiya natin internally. So kumbaga pag sinama mo yung political uncertainty na nakakakos ng pagtumal ng paglago ng ating ekonomiya, isama mo pa yung nangyayari globally, pag pinagsama mo itong dalawa, talagang magiging mas banayad, magiging matumal yung paglago ng ating ekonomiya for this year. In fact, nung nakaraang taon nga, JD, hindi na pag in-average mo yung growth rate natin, hindi nila na-achieve yung target. So ang prediction ko sa taong ito, dahil nga sa mga political uncertainties na nangyayari sa ating bansa, ay hindi pa rin ma-achieve yung target na yan. So yun yung inaasahan ko dyan. Unfortunately, kasi nga, parang self-inflicted wound itong nangyari sa atin sa ngayon sa pagdadala kay Duterte sa dahil. Opo. O paano po yung magiging aksyon naman, tugon ng ating mga kababayan? Anong gagawin? Ano po advice po ninyo sa mga ordinaryong Pilipino para hindi naman masyadong mabigatan, kung ano man ang magiging epekto nito, lalo na yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, patuloy pa rin at marami pang mga rason? Alam mo, sa kaso ng inflation halimbawa, makikita naman natin na nagkakaroon na ng improvement. In fact, yung presyo ng bigas, nakita natin, bumababa na siya. Pero yung pagbaba ng presyo ng bigas ay hindi sumasabay sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat meron na ako nakikitang trend sa ngayon na pababa na yung presyo ng bigas, which is a good thing. But nonetheless, mahal pa rin yung presyo ng bigas. So what people can do is to actually demand their leaders to do something about the economy. Kailangan iparating natin sa kanila yung ating mga reklamo na parang napapabayaan na po yung mga issue. Ano ba, Jade, ang mga issue sa ngayon sa ating bansa?
Well, there's poverty, but there's corruption, there's hunger, di ba? Yung sahod hindi kaya, no? Para ma-sustain yung kanilang gastusin sa araw-araw. So there's an issue about the quality of jobs. Ang nangyayari kasi, because of politics, parang nakakalimutan natin, parang nadadivert mo yung issue natin, yung ating atensyon, no, dun sa mga talagang issues that matter to people. Ang nangyayari kasi ngayon, ang nakafocus tayo sa issue pang politika, and again, this is a creation of Marcos Jr., self-inflicted wound nga. Parang he created this. And now, the attention now is diverted to the political issues. But then again, mas mahalaga, no, yung mga economic issues na na-identify nga ito ni VP Sara. She was able to identify these important issues that matter. Ito yung dapat na pagtuunan, na pansin ng ating gobyerno. Kaya nga, tayong mga Pilipino, no, mga kababayan ko dyan, kailangan ipaalam natin sa ating mga namumuno, paalam natin sa ating mga leader na ito po yung kailangan nating solusyonan. Ito po yung mga polisiya, ito po yung kailangan nating gawin. Kumbaga kasi nagiging puro politika na lang tayo, nakakalimutan na natin yung issues that really matter to Filipinos, Jay. Opo, at maging doon sa mga negosyante, paano na lang, anong magiging implikasyon sa kanila? Magiging attractive ho ba o hindi na itong ganitong trend ng atang paglago ng ating ekonomiya? Alam mo itong nangyayaring pampolitika sa ating bansa, no? This creates economic uncertainty, no? Political and economic uncertainty. At mga investors kasi nag-ano yan sila eh. They're looking at these things din, no? Nag-observe po sila, nakikita nila yan. And that factors into their decision na mag-invest sa Pilipinas. May mga ugong-ugong na nga na baka magkaroon daw ng people power, no, magkaroon ng mga unrest. That adds more uncertainty, no, to our economy. Kaya nga kapag nagkaroon ng mga ganyang bali-balita, it creates uncertainty that might lead to lower foreign direct investments that is going to the Philippines. And that's a bad thing, no? Kaya nga kailangan din ginagawa nito ni Marcos Jr. is to make sure na itong mga pampolitikang issue nito dapat ayusin ito, no? Kasi nga it's not good for our economy. At yun yung mas mahalaga sa ngayon, Jade, no? Mas mahalaga na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno yung job creation, yung pag-issue sa poverty, sa kagutuman. Kailangan maka-attract tayo ng maraming foreign direct investment para makapaglikha ng mga quality jobs para sa ating mga kababayan. Yun po ang dapat na pagtuunan ng pansin, atensyon at resources ng ating gobyerno. Pero hindi po yun eh. Ang ginagawa po ng gobyerno natin ngayon is pamumulitika po ang ginagawa nila. Kaya yan po ang nakikita natin sa ngayon. At ang magiging epekto niyan mga kababayan is, banggit po nga kanina, asahan natin na yung paglago ng ating ekonomiya ay magiging mas matumal pa sa mga darating na buwan, G. Opo. Doc, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Doc, magandang umaga. Kung itong target nila, ito rin yung target nila for 2024, tama po ba? So, ibig sabihin, kung ano yung sitwasyon natin in terms sa pang-ekonomiya, last 2024, yun yung kanilang napoproject, parang wala silang gustong na maidagdag. Parang ganun ba yung dating dito at aasahan ng ating mga kababayan? Admar, OPEX kasi yung ganito eh. Yung range na yan malawak eh, 6 to 8%. That is a 2 percentage point yung deviation. Yung range yan medyo malawak. Pero ang punto dito is even malawak yung range ng target nila. If last year hindi nila na-meet yung target because of what's going on, sa ngayon, mas lalo pa itong napalala because of what is going on politically. So let's imagine, kung last year hindi nila na-meet yung target at yung political situation noon is not as worse as right now, what more pa kaya sa ngayon? Kaya nga ang sinasabi ko rito is that because of what is going on politically within the country, although may mga economists din sa Pilipinas, Admar, na nagsasabi na yung pagkakakidnap kay PRRD, yung pagdadala sa kanya sa The Hague, hindi yan makakaapekto sa ating ekonomiya, I beg to disagree. Because nakita natin, Admar, sa kasaysayan, halimbawa noong 1983, nung si Ninoy Aquino ay inassassinate, nakita natin na from 1983 going towards 1986, no? Naging mas lalong lumala yung sitwasyon ng ekonomiya sa Pilipinas noong mga panahon na yon, no? Kaya nga it led to the ouster of Marcos Sr. Ngayon, sa nakikita natin, dumarami ang mga protesta at Admar. These protests are not just increasing in size, but these are also increasing in number. At yung mga protests na ito,
no, yung mga pagkilos, no, yung pag-express ng ating mga kababayan ng kanilang disgusto kay Marcos Jr. Hindi lang yan dyan sa Pilipinas nangyayari, it's also happening all over the world. In fact, pati nga sa mga barko, nakita natin at may mga seaman na nagpo-protesta, no. So, my point is, parang ganito nung 1983 papuntang 1986. So ibig sabihin, kapag ka ito ay napabayaan, Admar, at kapag ka, halimbawa itong mga protestang ito ay nag-snowball ito at lumaki ng lumaki, it creates uncertainty sa ating politika, it creates uncertainty sa ating ekonomiya, which will have an adverse impact sa ating economy. Kaya nga, kung ikukumpara mo last year, walang ganitong sigalot. Hindi pa rin nila na-meet yung target. What more pa for 2025? Na kung saan na meron ng mga ganitong nangyayari, I think what's going to happen is that hindi na naman mamimit yung target na ito. If not, baka magiging mas worse pa yung ating economic performance this year because of what is going on politically, Admar. Actually, noong 2024, bago pa matapos yung 2024, di po ba binago nila yung kanilang target, mas ibinaba nila yung target, and sinubaybayan natin ito, wala namang adjustment na ginawa, no? Ang administration, kung same lang yung kanilang projection dito, tapos napakarami ng problema kasi last year nga na-introduce na itong impeachment hanggang sa ngayon. Dalawa kasi yung major dito na mga malaking pangyayari sa ating bansa. Yung pagkaka-impeach sa pangalawang pangulo sa Kamara, and at the same time yung pagpapadala sa isa sa mga presidente na napakataas yung grado na nagresulta sa mass action ng mga Pilipino. Kumbaga, maaari bang sabihin na doble dagok ang kakaharapin natin in terms sa ekonomiya natin dahil nga dito sa dalawang mga pangyayaring ito, Doc? Admar, actually, triple dagok yan. Bakit sabing triple? Kasi tandaan natin na yung actual impeachment trial magsisimula yan sa Hulyo nitong taon na to, no? Kung mangyayari man yung impeachment na yan. So ibig sabihin, kung magkakaroon ng desisyon yung Senate sitting as an impeachment court within 2025, for example, at kung yung desisyon na yan ay hindi favorable, no, kay Vice President Sara Duterte, we don't know what is going to happen from July up to the point na magdidesisyon yung Senate as an impeachment court. Kung maaalala natin mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Estrada, nung siya na-impeach, hindi pinabuksan yung second envelope. At ano nangyari? Nag-walk out yung mga prosecutors at yun na nga nagresulta sa EDSA 2. So ibig sabihin, kung kukunin natin as template yung nangyari kay Pangulong Estrada at i-apply natin sa ngayon, maraming uncertainty na pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. No? It's very uncertain. From the point of nung beginning ng impeachment, which is sa July itong taong to, hanggang sa pagde-decide, no, pag magde-desisyon na or magbibigay ng verdict yung impeachment court, yung Senate sitting as an impeachment court. So kumbaga, tatlo yan eh. So yung pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte happened last year. At nakita natin na it has an effect din sa economy. For 2025, it's the illegal arrest of President Duterte going to The Hague. And at the same time, yung impeachment na mangyayari sa kalagitnaan ng taon na ito. So kumbaga, this creates, again, a lot of uncertainty. Kaya nga nabanggit ko nga kanina, baka magiging mas worse, no, yung lagay ng ating ekonomiya for 2025 kumpara from last year. It's because of the uncertainty that's being created as a result of yung mga political dynamics na nangyayari sa Pilipinas, Admar. Opo. And itong sa implementation, pagkilala ng bansa natin sa ICC, kasi kahit na itatanggi nila na hindi namin kinikilala, pero yung pinagbasehan nila na dalhin sa ICC ang dating Pangulo ay warrant of arrest ng ICC. No? Yung mga hindi naging saklaw or talagang itong mga superpowers na mga bansa sa atin, mga bansa, ano yung possible na tingin nila dito sa Pilipinas? Na maaari ba itong in terms sa pagdating sa ekonomiya? Kasi malaki yan eh. Yung US, yung China, pati na rin yung Russia, Israel, na alam natin meron ding nakukuha ang Pilipinas. Do you think unti-unti siyang didistansya or may mga epekto? Kasi nga,
dahil sa pangyayaring ito na ipinagkanulo ang presidente ng Pilipinas, ng gobyerno mismo. I think, Admar, to answer your question, we have to look at reactions ng mga ibang bansa. No? There are so many countries in the world. Pero nakita natin dito ng nag-iisang bansa lang. Sinerch ko ito kanina eh. The only country that gave an official reaction ito sa pagkaka-kidnap kay Pangulong Duterte papunta sa The Hague is China. And in fact, ang sabi nga ng China dito is that the ICC should observe complementarity rule. The ICC should not, kumbaga, hindi sila mag-double standard. Diba? Kumbaga, magpakaayos sila. No? Parang ganun yung sinasabi ng China. And aside from China, silent ang mga ibang bansa. No? Kumbaga tahimik sila. Wala silang reaction. Ang mga may reaction actually, Admar, hindi mga bansa, yung mga tinatawag natin mga global institutions, kagaya halimbawa ng mga Amnesty International, yung mga human rights, they were the ones that were reacting positively doon sa pagkaka-kidnap kay FPRRD. No? The thing is, yung mga bansa na nabanggit mo kanina, wala silang statement. No? They were quiet about it. That speaks volumes as to the legitimacy ng pagkakadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yung mga ibang bansa, mga kababayan, wala silang reaction, tahimik sila, no? So ibig sabihin nito is ayaw nila, kumbaga dumidistansya sila, Admar, tama ka eh. They're distancing themselves dito sa issue na ito, no? Now, we have to separate that from economic issues din, Admar, kasi iba rin naman yung kalakalan eh. In fact, even with this political issues going on, meron pa rin namang mga kalakalan na nangyayari sa mga bansa, no? Nandiyan pa rin naman yan. But the thing is, from a political point of view, what we can see is that these countries are silent about this. No, they're not issuing statements. Now, meron tayong mga world leaders na may mga ICC warrants, no, kagaya ni Vladimir Putin, ni Bibi Netanyahu, and yet these leaders are allowed to roam free. No, they're still there. And yet, si Pangulong Duterte was brought there in a silver platter by Marcos Jr. No? So kumbaga makikita natin dito na hindi in the interest of justice yung pagdala kay FPRRD sa The Hague. Rather, kitang-kita dito that it's all politically motivated. Politika po ang reason sa pagdala kay FPRRD sa The Hague. Hindi po ito in the interest of justice. Bakit? Because if it's in the interest of justice, then FPRRD should have been tried there in the Philippines. He should have been tried by a Filipino judge. And if he is found convicted, he should rot in a Philippine jail. Hindi in-outsource yan sa ibang bansa, mga kababayan. Kaya it's very clear na hindi in the interest of justice ito. Hindi ito dun sa mga in the interest of the victims of EJK. No, it's all because of politics. And what Marcos Jr. and his allies want to do is to get rid of the Dutertes para ma-clear yung way nila for 2028 and possibly and beyond. No? Napaka-obvious, mga kababayan. Hindi mo kailangan maging lawyer or maging doctorate degree in economics to understand yung motivations ni Marcos Jr. sa pagdala kay FPRRD sa The Hague. It's not in the interest of justice. It's all about political expediency, Admar. Opo, dito po sa foreign policy ng ating pamahalaan na maaaring tingnan din ng mga international community po, no, lalo na kung sila po ay either maglalagak ba ng puhunan dito sa bansa, nakita natin na hindi nagtutugma, no? Kasi alam mo naman yung nangyari dito sa West Philippine Sea, South China Sea, talagang ini-insist ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na atin talaga yan, ganito ganyan, maraming kumbaga mga pahayag laban, lalo na laban sa China. Pero pagdating dito sa isang Filipino citizen, isang dating leader, basta na lang, hindi nga umabot ng 24 oras dito sa bansa nang lumapag, no? Hindi na nakaalis diyan po sa airport natin, no? Sa bahagi diyan sa Villamor, sa Pasay City, dineretso na agad doon. Yung hindi malinaw o hindi matibay, parang walang paninindigan na foreign policy. Maging ito ay maaari ding makaapekto sa ating pong ekonomiya. Kasi alam mo, Admar, ang mga investor, they look for stability no, sa isang bansa. Not just in terms of the overall the country, but in terms of policy and governance. No? Tinitingnan nila yan, kailangan stable. Kahit naman China, Admar, no? At ang China,
they're very stable in terms of their policies, in terms of their politics, in terms of their governance. They're very stable. Kaya yung mga foreign investors na going to China, they love investing in China kasi nga stable. The same thing with Vietnam. Vietnam's politics is stable. Diba? So sa kaso sa Pilipinas, very unstable siya sa ngayon. Ano? And makikita natin yung ating mga leaders, paiba-iba, no? From Marcos Jr. all the way dun sa kanyang mga gabinete. Ano? A classic example dyan, Admar, kahapon, ano, yung pagdinig ni Senator Amy Marcos, ano, narinig niya yung mga pahayag nito ni Justice Secretary Remulla, for example. Justice Secretary Remulla was saying, and I'm paraphrasing here, na hindi nagfa-function daw yung ating justice system. When in fact, last year, sinabi niya that it was fully functioning. Paiba-iba, no? Anong masasabi kaya, Admar, ng ating mga foreign investor if they heard Justice Remulla saying na hindi nagfa-function yung ating justice system? Hindi ba? So for example, paano kung may kaso? Halimbawa, yung mga investor, for example, they want a right of way. Halimbawa, meron silang itatayong pabrika na kinakailangan ng right of way. Siyempre, magpa-file ka ng kaso. And yet, they hear this from the Justice Secretary saying na hindi nagpa-function yung ating mga korte, yung ating justice system is not properly functioning. That, Admar, sends a really bad signal to the international community dahil hindi nagwo-work yung ating sistema dito. Kaya nga, they need to be very careful in terms of what they say. Kasi nga, nakikinig sa atin, Admar, hindi lang naman mga Pilipino, kundi yung mga ibang bansa, particularly yung mga mamumuhunan. And just imagine yung kanilang magiging reaction if they hear somebody, an official of the government, an alter ego of the president, saying na hindi nagfa-function yung ating justice system, hindi nagwo-work properly. Abay, mag-i-invest ka pa ba, Admar, sa isang bansa na hindi gumagana ang mga korte? Diba? I think that statement was very irresponsible and that will lead and might cause a decline in foreign direct investment as a result of these irresponsible statements, Admar. Hindi pa pala natin na isama yung issue ng korupsyon na iniimbestigahan na or magkakaroon ng oral arguments, itong maanomalya, questionable sa budget pa ng PhilHealth and at the same time yung 2025 budget. Pagdating naman po sa korupsyon na issue maliban sa kontrobersya sa mundo ng politika dito sa Pilipinas, maaari din itong makapag-discourage sa mga mga investors. We already saw, Admar, sa datos from Transparency International that corruption has already become worse under kay Marcos Jr. compared nung panahon ni FPRRD. No? Kumbaga, mas lumala po yung corruption sa ngayon. And again, corruption is something that in foreign investors look in terms of their decision kung mag-i-invest ba sila sa Pilipinas, no? And again, Admar, buti nabanggit mo yung GAA, yung mga fill in the blanks, no, yung PhilHealth. Sama mo pa, Admar, yung Maharlika Fund. Unfortunately talaga na-move yung deliberations niyan all the way to May, June and July pa, no? Sana mas napaaga ng Supreme Court yung kanilang deliberation, no? Siguro kasi busy rin sila, no? But the thing is, parang dahil dito sa nangyayari ngayong issue surrounding sa pagkakakidnap, no, pagkakadala kay FPRRD sa Dahig, parang nakalimutan na natin na mayroon pang mga ibang mga mahahalaga ring issue kagaya niyang GAA at yung mga nabanggit ko kanina, no. Dapat hindi natin kalimutan yan. Let's stick to the issues. On top of the economic problems nga ng ating bansa about poverty, hunger, yung mga kawalan ng maayos na trabaho, mahal na presyo ng bilihin, no. So kumbaga ang nangyayari kasi, Adman, instead of addressing these issues, nadadivert yung issue, no? Nadadivert yung atensyon ng ating mga kababayan dito sa mga issue pampolitika, no? Na creation din naman nila Marcos Jr. So, kumbaga, and again, I'm appealing to our leaders, mga mahal ko po, with all due respect, no, sa ating mga namumuno, sa mga kabinete, Pangulong Marcos Jr., I'm appealing, please be responsible in what you say, no, about the country. Yung sinabi po ni Secretary Remulla na hindi nagpa-function, no, yung ating mga korte, that's really sends a bad signal, no? Sabi niya kasi na kumbaga walang matakbuhan yung mga EJK victims kaya pumunta nilang sila sa ICC kasi nga wala silang maasahan sa ating korte. That sends a really really bad signal sa labas ng ating bansa. Ano na lang sasabihin ng mga foreign investor, no? Ano na lang sasabihin ng mga turista, Admar?
tourists who would want to visit the Philippines because they hear what the Justice Secretary has said. Would they feel safe going to the Philippines when they hear what the Justice Secretary has said about the state of our judicial system? Di ba? Isa pa, Admar, maidagdag ko rin. Where is the integrated bar of the Philippines in this? The IBP should at least issue a statement, no, about the state of affairs of the justice system sa ating bansa. The IBP should come forward and speak out. Huwag kayong matakot. You should say something. No? Kasi nga, ang nangyayari yan, if you don't speak and you allow this, to happen, ang mangyayari dito mga kababayan is papangit po talaga yung reputasyon ng ating bansa. Alam naman natin na gumagana ang korte sa ating bansa. Alam naman natin na matagal nga lang, pero gumagana ang korte. So, kumbaga, kailangan po mga kababayan, kumilos tayo, no, in a peaceful way, kumilos tayo at ipaalam natin sa ating mga leaders, no, na hinay-hinay po tayo sa ating mga sinasabi, Admar. Tsaka sampal ito sa mga hukom natin at sa mga justices natin, no? Sa mga local courts, sa ating Supreme Court, na pagdating lang, ang problema dito, pagdating lang daw doon sa EJK na mga biktima, una, hindi nga pa nila napapatunayan kung talaga bang EJK ito, and at the same time, ano yung kaibahan sa mga common crimes dito sa sinasabi nilang EJK? Halimbawa, kung sa issue dito pinatay, di po ba meron din tayong batas kaugnay dyan na marami ding mga kaso ng pagpatay na nililitis ngayon sa atin pong mga korte. So kumbaga wala itong kaibahan kung totoo man, kayang-kaya. Dahil malala natin, Doc, doon sa Maguindanao Massacre, mas marami pa ang napatay doon, mga 50 plus. Compare dito na nasa 43 nga lang yung kanilang naitala, taliwas doon sa mga propaganda na sinasabi nilang nasa 30,000 mahigit. At speaking of pagpatay, nabanggit natin yung issue sa politika, issue sa korupsyon, yung peace and order pa pala natin na Doc, no, parang napapabayaan na, though lagi nilang sinasabi na bumaba yung crime index. Pero pag nanood ka at sa mga balita, no, ipapakita yung mga CCTV footage pa ng simpleng pagpatay, paggamit ng illegal na droga in broad daylight, at yung nabanggit mo rin, yung mga turista, di ba? Paano ka makakahikayat ng turista kung meron kang mababalitaan na hinalay at pinatay na turista doon sa mga sikat na tourist site? At marami pang mga insidente dito, Doc, in terms po dito sa peace and order na malinaw na maaaring maka-epekto rin sa ating ekonomiya. Paano ka maghihikayat ngayon ng mga turista kung itong mga kriminalidad, yun yung laging nababalita at nangyayari at napapanood lalo na sa social media ngayon, Doc? Kaya nga, alam mo, Admar, no, what is also alarming here is yung nature ng mga crimes. Kasi kung makikita natin, if we dig deeper, you will notice na yung mga ibang mga crimes, no, na nagaganap ngayon were influenced by the use of illegal drugs. No? Kumbaga, yung mga pinagbabawal na gamot ang nag-iimpluwensya doon sa mga gumagawa ng krimen, which is really alarming. Hindi lang yun, Admar, no? Yung mga corruption, yung mga petty corruption, halimbawa sa airport, no? Bumabalik na naman yan eh. So, kumbaga, yung mga dating mga krimen, no? Yung peace and order na naayos ni Pangulong Duterte noon, parang bumabalik na naman ngayon, no? which is a sad thing. Although sinasabi nila index crimes are going down. But if you were to look deeper, if you were to look at the nature of the crimes, makikita mo na yung drug-related crimes are actually fueling this, no? So and also, no, may connect ako to Admar doon sa mga EJK victims, no? Alam naman natin na meron din mga EJK victims na nakatanggap ng hustisya, no? Na kumbaga na-convict yung mga gumawa, no, yung mga perpetrators ng EJK. No? And of course, yung kahit na isa lang yung namatay, kailangan isang namatay na yon dapat magkaroon yun ng hustisya. No? Kumbaga kung merong nagawang kasalanan, dapat managot. No? Ganun, yun po talaga dapat ang panuntunan natin. Kaya nga, dapat itong mga biktima ng EJK, dapat nag-file sila ng kaso sa dyan sa Pilipinas, no? Doon sa lahat ng mga involved sa EJK. Ang nangyari kasi yung selective kinuha nila si FPRRD tsaka iba pang mga high officials, yun yung kinasuhan nila. Kumbaga makikita natin dito, na sabanggit ko nga kanila, it's not really in the interest of justice, it's all about politics, Admar. And Marcos Jr. and his allies
are the ones benefiting from this. Ano? And syempre ICC, Admar, ang ICC nagbe-benefit din dito. Alam mo Admar, ma-share ko dito sa ating mga kababayan. Pumunta po kayo sa International Criminal Court website at pumunta po kayo dun sa kanilang kalendaryo. Kung titingnan niyo po yung kanilang calendar for the last 3 years, wala pong laman yung kanilang kalendaryo. Kumbaga walang trial, walang nangyayari. And ngayon lang, meron 2 kaso, yung isa si Said at saka si Pangulong Duterte. No? Kumbaga, the ICC has been facing some existential issues over the last few years. Kasi nga, wala naman silang ginagawa and yet they're receiving money from countries. Ano? Itong nangyari ngayon na pagkakadala dyan ni Pangulong Duterte, it's a blessing for them kasi it justifies their existence. Ano? Kumbaga, nandiyan si Pangulong Duterte, pwede nilang i-justify ngayon na kumuha pa ng mas maraming budget. So about the money, sa totoo lang. No? So the thing is, ICC benefits from President Duterte being there. Marcos Jr. is benefiting and his allies, they're benefiting kasi nga wala nang mga, kumbaga, FPRD is gone, Vice President Sara ini-impeach na. Kumbaga, they're getting rid of opposition. No? So yan yung nakikita natin dito, no? That they are actually benefiting Admar. No? So kitang-kita natin dito that it's not really in the interest of justice, but it's more political expediency. Tsaka nakababahala yung nagsabi na failure yung justice system natin, lalo na sa EJK. Kasi pag nag-file ka ng kaso sa ahensya niya, sa opisina niya, yung unang bagsak doon, hindi naman diretso pa agad sa korte. So parang sinasabi niya na mahina siya. Pati yung sa kanyang mga sangay pa ng ahensya na maaring tumutok sa investigasyon nito at ano ang maaring magawa ng ICC na limitado lang ang kanilang sinasabing limitado lang yung kanilang kooperasyon dito sa Pilipinas kasi hindi nga kinikilala. Akala ko ba hindi nila kinikilala ang ICC? Paano ngayon mapapatunayan ng ICC yung mga naganap na krimen dito kung hindi na kinikilala at hindi naman sila makaka-imbestiga pa dito? So paano na mas epektibo yung kanilang justice system kumpara dito sa atin na kompleto yung pwedeng makapag-imbestiga, mayroong mga ahensya dyan, lalo na sa ilalim ng kanyang departamento na maaaring makatutok hinggil sa investigasyon na yan. Doc, kung may kaso na isinampa dito sa Pilipinas. Alam mo, ang aking opinion dyan, Admar, is that, alam mo, kung ako ay isang piskal, if I'm a member of the National Prosecution Service din sa Pilipinas, I would be very insulted based din sa mga statement na yan ng Secretary of Justice. Parang sinasabi kasi na ineffective yung ating mga piskal to prosecute cases when in fact they are very competent in prosecuting. Now, in terms of the ICC, the ICC is a creation of Western powers. Bagamat may mga developing countries dyan, mga global south countries na pumirma dyan, but that is primarily as a result of Western creation. Kumbaga mga kanluranin po ang may gawa niyan. At yung kanilang sistema sa The Hague, they don't understand the nuances sa Pilipinas. In fact nga, Adman, hindi nga nila ma-pronounce yung pangalan ni FPRRD ng tama, di ba? So, baga sa pangalan pa lang, hindi na nila ma-pronounce ng tama. What more pa kaya yung cultural context nitong sitwasyon ni FPRRD? Kaya nga sa aking opinion, itong ICC, they are an incompetent court. Incompetent yan to hear itong kaso ni FPRRD because they don't understand the cultural context, they don't understand the system din sa Pilipinas. Kaya nga, ang sa palagay ko na mangyayari dito, if it's allowed to continue, I think hindi magkakaroon ng hustisya. Hindi lang yung mga EJK victims, bagamat buong Pilipinas, makakababayan, the country, the Philippines itself, hindi tayo masaserba ng justice dyan sa ICC kasi nga hindi nila naiintindihan yung sitwasyon sa ating bansa. Ang aking opinion dito is that we would have been served better if it was a court in the Philippines who would have tried the former president. Yun po ang aking take dyan, Agma. Opo, Doc, lalo ngayon, nalalapit na po ang eleksyon. Sa tingin po ninyo, dapat bang iboto yung mga kandidatong sumuporta na maisuko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC? As I've said time and again, itong election sa 2025 could be the most consequential election of our lifetime. Bakit? Because there is an impeachment coming. Na-impeach na nga si Vice President Sara Duterte. The impeachment proceedings will happen in July.
kung mangyayari man ito. And then nandyan itong sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte. This election is very important, no? Kaya kinakailangan tayo po ay maging mapanuri, kailangan po ay i-consider natin, no, yung ating mga iboboto na sila po yung magdadala sa ating bansa sa kaunlaran, no? Hindi step backwards, mga kababayan, step forwards ang kailangan natin. At kinakailangan natin tingnan ng mabuti, no, yung ating mga iboboto at suriin po natin yung kanilang pagkatao, mga kababayan, no? Kasi nga napakahalaga po nitong eleksyon na ito para po sa kinabukasan ng ating bansa.